Genesis 18:14. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? There is nothing He can't do. Have a little faith, believe it's true. And you will find there's nothing He can't do. Can He heal the sick? Yes, He can. Raise the dead? Yes, He can. Calm the sea? Yes, He can. Do what He said? Yes, He can. Nothing too big, nothing too small, nothing He can't do at all. There's nothing, 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 nothing He can't do. Magandang araw mga bata! Welcome sa ating New Year special episode. Kuya Faye, naamoy mo na ba yun? Oo naman, Ate Ruby. Amoy na amoy ko na yung isang bagong taon na magiging masaya at paniguradong memorable. Uy, safe. Tsaka parang naamoy ko din yung bagong mong t-shirt. Yan siguro natanggap mo ng Pasko, no? Paniguradong nasa wishlist mo yan. Talas ng pang-amoy mo ah. Pero tama ka dyan. Ikaw ba? Ano natanggap mo? Ako, bagong journal para sa 2024 ang natanggap ko. Nox, journal! Ano yan? Para organize sa salubong ng taon? Oo naman, tsaka magagamit ko din kasi sa school. Kayo ba mga bata? Anong natanggap niyo? Ikaw, Kuya Faye, ano bang paboritong regalo ang natanggap mo? Gusto ko talaga yung slingshot. Sa Tagalog ay tirador. Meron na kasi ako noon kaso nasira. Kaya gusto ko sana ng bagong tirador. Katapos yun, niregaluhan ako ng ate ko. Uy, tirador! Alam mo ba na nasa Bible natin yan sa araw nito? Yan ang gamit ng David para manalo sa isang laban. Naku, talaga? Parang na-excite ako lalo ah. Ano, simulan na natin mga bata. Samahan niyo muna kami sa isang panalangin. Pupulat ng ating ulo at pikit natin ang ating bata. Panginoon ng mga pangyarihan sa lahat, ipapasalamat po kami sa panibagong araw ko na pinili sa amin. Humingi po kami ng tawad sa mga nagawa po namin kasalanan sa isip, salita at sa kawalay, humingi po kami ng tawad. Third, ito po yung lesson po namin ngayon, kaya po mahalagang bigay po sa amin ng talino. Matandaan po namin ito at ang lesson po nito ay magamit po namin sa araw-araw na lang po, in Diyos na Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. J-O-Y down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me, and no one can destroy it. Destroy, destroy, destroy. I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. J-O-Y down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus gave it to me, and no one can destroy it. Destroy, destroy, destroy. I've got joy down in my heart, deep, deep down in my heart. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Unang Samuel, Kabanata 16, talata 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kaniyang mukha o ang taas ng kaniyang kataasan, sapagkat aking tinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Isa pang ulit mga bata. Unang Samuel, Kabanata 16, talata 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kaniyang mukha
o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking siyang tinakwil, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Inutusan ng Diyos si Samuel. Kumuha ka ng langis ng olibo at magtungo ka sa Bethlehem. Sa isang lalaki, ang pangalan ay Jesse. Hinirang ko siya ng isang kanyang mga anak na lalaki upang maging hari. Nagtungo nga si Samuel sa Bethlehem at hinanap si Jesse, isang lalaking kabilang sa lahi ni Judah. Nang makita ni Samuel ang anak ni Jesse na si Eliab, naiisip niya, Huwag mong tignan ang kanyang taas at kagisigan. Hindi siya ang hinirang ko, dahil ang batayan ko ay hindi tulad ng batayan ng mga tao. Sa panlabas na anyo sila tumitingin, ngunit ako tumitingin sa puso. isa-isang hinarap ni Jesse ang kanyang mga anak na lalaki kay Samuel. Pero wala sa kanila ang napiling hari ng Diyos. Sa wakas, ipinasunod ni Jesse ang kanyang bunso, na nooy nasa ilang at nag-aalaga ng mga tupa. Pagdating niya, sinabi ng Diyos kay Samuel, Ito ang aking hinirang, pahiran mo siya ng langis. Pinahiran nga ni Samuel ng langis ang binatilyo sa harap ng kanyang mga kapatid. Siya ay makisig, matapang sa pakikipaglaban at mahusay na manunugtog. Mahal niya ang Diyos ng buong puso. Ang pangalan niya ay David. Kaagad siyang kinasihan ng Espiritu ng Diyos at nanatili ito sa kanya mula noon. Nang panahong ito, laging nilulusob ng mga Filisteo ang Israel. Isang araw, habang magkaharap ang dalawang hukbo, isang higanteng mandirigma ang lumabas sa kampo ng mga Filisteo. Higit pa siya sa 9 na talampakan ang kanyang taas. May suot siyang mabigat na baluti na yari sa tanso at may dalang espada at sibat. Ang pangalan niya ay Goliath. Sinagawa ni Goliath ang mga Israelita. Pumili kayo ng isang lalaban sa akin. Kapag napatay niya ako, magiging mga alipin ninyo kami. Pero kapag napatay ko siya, magiging ang mga alipin namin kayo. Natakot si Saul at ang kanyang mga tauhan. Walang maglakas loob na lumaban sa higante. Kasama sa hukbo ng Israel ang kanyang mga kuya ni David. Isang araw, dinalaw ni David ang kanyang mga kuya. Pagdating niya sa kampo, narinig niyang hinahamon ni Goliath ang mga Israelita. At nakita niya na nagtatakbuhan ng mga kanilang sundalo sa takot. At sinabi ni David, Sino ba ang Filisteyong ito para hamakin niya ang ng buhay ng Diyos? narinig ng ilan sa mga naroroon ang sinabi ni David. At sinabi nila kay Saul ang tungkol sa kanya. Di nagtagal, sa harapan na hari na si David nagpunta. Sinabi niya, Kamahalan, wala pong dapat matakot sa Filisteyong iyon. Ako ang lalaban sa kanya. Paano mo siya malalabanan? Bata ka pa. Kamahalan, ako po ang nag-aalaga ng mga tupa ng aking ama. Kapag tinangay ng isang leon o oso ang isa sa mga tupa, hinahabol ko ito para iligtas ang tupa. Kapag binalingan ako nito, sinusunggaban ko ito sa leeg at pinapatay. Hinigtas po ako ni Yahweh sa mga leon at oso. Ililigtas din niya ako sa Filisteyong ito. Sa wakas, pumayag na si Saul na lumaban si David. Kinuha ni David ang kanyang tungkod na pamastol at ang kanyang tirador, at sakay hinarap ang higante. Nang makita ni Goliath na binatilyo lamang si David, hinamak niya ito. Para saan ang tungkod na iyan? Anong akala mo sa akin? Isang aso? At isinumpa niya si David sa ngalan ng kanyang Diyos-Diyosan. Pero sumagot si David, Lalabanan kita ngayon sa pangalan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng hukbong Israelita. Ilalagay ka niya sa ilalim ng aking kapangyarihan at matatalo kita. Sa gayoy, malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel at hindi kailangan ni Yahweh ng espada o sibat para iligtas ang kanyang bayan. Tumakbo si David papalapit sa kalaban.
Naglagay siya ng bato sa kanyang tirador at pinalipad ito. Tumama ang bato sa noo ni Goliath at binasag nito ang kanyang bungo. Padapang bumagsak ang higanteng mandirigma sa lupa. Patakbong lumapit si David. Hinugot ang espada ni Goliath at pinutol ang ulo nito. Nang makita ng mga Filisteo na napatay na ang kanilang bayani, nagtakbuhan sila. Hinabol sila at tinalo sila ng mga Israelita. Pagkayari ng labanan, hindi na pinauwi ni Saul si David. Isinugo niya ito sa iba pang mga laban at laging bumabalik si David ng matagumpay. Ginawa siyang isang pinuno ni Saul sa kanyang hukbo at napamahal si David sa lahat ng mga Israelita. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Ang galing ni David. Nakuha niyang babagsakin ng isang higanting katulad ni Goliath. Grabe, kamit-kamit na ang tirador. Tama ka dyan, Kuya Faye. Pero, huwag natin kalilimutan na ang natatangang rason kung bakit nagawang talunin ni David si Goliath ay dahil sa ating Panginoon. Kung ating babalikan, si Goliath ay isang Filisteyong nanghamak sa hukbong Israelita, sa hukbo ng ating Panginoon. At ninais si David na malaman ng lahat na kaya nilang talunin si Goliath. Hindi natakot si David at patuloy nagtiwala sa Panginoon. Dahil naniniwala siyang hindi siya pababayaan ng Diyos. Si David ay lumaban sa ngalan ng Panginoong Diyos at ginamit ang kanyang tirador upang pabagsakin si Goliath. Nakakamangha ng tunay, hindi ba? Tulad ninyo ay isa lang yung hamak na bata si David. Ngunit nakita ng Panginoon ang kanyang puso at pagmamahal sa Diyos. Laging tandaan mga bata, ang ating Diyos ay tumitingin sa puso ng mga tao at hindi sa panlabas na anyo. Hindi niya kailangan na malakas sa sandata upang maligtas ang kanyang bayan. Pagkus ay isang tagasunod na may pagmamahal at buong tiwala sa kanya. Kaya mga bata, naway ngayong Pasko at papatapos na taon ay mas lalo tayong magpasalamat at magtiwala sa ating Panginoon. Ating gulitain ang kanyang kapanganakan at magbigay walhati sa kanya. Ngayon, para sa ating pagtatapos, ay samahan niyo kami sa isang making panalangin. Hilingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng puso na tulad ni David. Pasalamat sa pagpatuloy na biyaya ng Panginoon sa atin sa pagtatapos. Tayo ay umupo at nakikita natin ang mata. Panginoon na nakila sa lahat ng nangyari. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Maraming salamat po sa lesson na ibigay niyo po. At Panginoon, humili po kami na puso na kagaya ni David na handang sumunod po sa inyo. Maraming salamat din po sa buong taon na paggabay, patnubay at pagmamahal sa amin. Ito po ang samagdalanan namin sa matamis na pangalan ni Jesus. O paano mga bata? Kailangan na namin magpaalam. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. Manigong bago